Magandang hapon po sa ating lahat. Tanong, have you ever prayed? Nagdasal na po ba kayo pero wala lang? It felt nothing. Walang sagot, walang sign, just silence. What if I tell you na ang Panginoong Jesus naranasan din po iyan? Sa Matthew chapter 27 verse 46, the fourth saying on the cross, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Ang ibang tao po, some people, binabasa to at iniisip, Jesus just cried a cry of pain. Okay? Or si Jesus, overwhelmed lang siya masyado. In Bisaya, murag dili na niya kaya. Sobrang bigat na, right? But this is more than just emotion. This is the cost of sin. Kaninong kasalanan? Kasalanan ba nila? Kasalanan ba nila na nabuhay noong biblical times? No. This is my sin, and this is your sin. This is the cost of our sin. Si Jesus, hindi siya confused ng time na ito. He was even quoting sa Psalms 22. Pero sa moment na ito, he was bearing, dala-dala niya something na totoo, and ito yung something na hindi lang siya basta nag-quote from verse from the Old Testament, but it actually nararanasan niya noong time na yon. Ano yon? Kanyang dinala yung kaparusahan na tayo ang may deserve. Deserve mo, deserve ko. He bore judgment. Hindi judgment from people, but judgment from God. Okay? So, let's be real, mga kapatid. Hindi sa totoo, sa tinuod ra. Sa tinuod lang. We don't always take sin seriously. Right? Sometimes, we call sin gamay ra, o normal lang, or walang effect. Okay? And even so, sometimes then, we compare ourselves. We even say, at least hindi naman ako kagaya nila. At least hindi naman ako ganon. Right? I believe we are all guilty of that. But, if we look sa standard ng Panginoon, yung 10 utos ng Diyos, His moral law, we all fall short. Okay? Sino ba sa atin? Sino bang tao? 10 commandments, no? Sino ba sa atin ang naka 10 out of 10? Meron ba? Wala. At best, na-check natin yung 1, 2, o 3 sa 10 utos, but nobody among us are perfect. But no one is perfect. Kaya naman, makikita natin, ang kasalanan, hindi siya maliit na bagay lang. Ito ay totoong problema nating sangkatauhan sa harap ng banal na Diyos. And ito yung dinil ni Lord, ni Jesus Christ, sa cross. Kaya niya, yun yung kanyang dinala, yun yung kanyang inabsorb. Okay? So on the cross, Jesus took the place of us, of you and me, as sinner, bilang makasalanan. Okay? The distance from the Father na create ng kasalanan, the judgment that we deserve, Jesus entered it, Jesus absorbed it, that's why He cried out. Itong cry na to, nire-reveal niya what it means to bear sin before a holy God. So, ang kasalanan, hindi lang siya basta-basta wrongdoing. It brings real separation, pagkakahiwalay, pagkakalayo sa pagitan ng Diyos at natin na kanyang mga nilikha. At sa moment na ito, Jesus, the only one who never carried sin, the only person who never sins, the only innocent one, the only innocent human being, ay siyang tumayo kapalit nating mga guilty sinners.
Jesus carried the separation in our place. Okay? So, to close, maybe sa ating buhay, itong moment na to, maybe it's a familiar. Kapag feeling natin in our life, parang tahimik si Lord. Wala siyang sagot. Wala siyang tubag sa atong mga prayer. Wala man lang ka-sign-sign. Di ba at least pag si Lord nag-answer ng no, it's still an answer. Pero in compare sa wala talagang sagot, silent lang talaga, maaari nating isipin, nagki-care pa ba si Lord sa akin? May pakialam pa ba ang Diyos sa akin? Bakit wala akong naririnig? We might experience that. Okay, pero ang punto ng fourth saying on the cross ay hindi tungkol sa ating feelings. It's not about our feelings. It is about what sin does. Kung ano ang ginagawa ng kasalanan sa harap ng banal na Diyos. And ito nga yung dinala ng Panginoong Jesus noong sinabi niya ang mga salitang ito. And nawa, at tayo bilang paalala, bilang tayo ay napaalalahanan ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, nawa po, tayong lahat ay tumugon ng may pagsisisi at may pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Huwag natin sanang baliwalain ang kasalanan, kundi makita natin ang bigat na pinasa ng ating Panginoong Jesus para sa iyo at para sa atin. Nang sa gayon, maibalik natin sa Kanya ang pinakamataas, ang pinakapuro na pagsamba na nararapat po sa Kanya. And this is the fourth saying on the cross, my God, why have you forsaken me? To God be the glory.